Manatili ang tapang ng cross. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay April 3, 2026, Biyernes Santo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Ngayong araw, nakatayo tayo sa harap ng cross. At ang mensahe ng araw na ito ay maaaring simple but napakalalim. Hindi tumakbo sa Jesus. Una, ipinapakita ang tapang ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pananatili. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 18, verse 1 to chapter 19, verse 42, sunod-sunod ang nangyari. Pinagtaksilan si Jesus, iniwanan siya, pinaratangan ng mali, pinahirapan, ipinako sa krus. Sa kahit anong sandali, kaya niyang tumakas. Pero hindi niya ginawa. Nananatili siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sapat ang kanyang lakas para magmahal hanggang dulo. Ikalawa, ang mga pagbasa ay nagpapakita ng pagmamahal na hindi umaalis. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 52, verse 13 to chapter 53, verse 12, dinala ng suffering servant ang hindi niya kasalanan. At sa ikalawang pagbasa, mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 4, verses 14 to 16, to chapter 5, verses 7 to 9, naunawaan niya ang kahinaan ng tao. At sa Ebanghelyo, nananatili siya kahit iniwan siya ng lahat. Ito ang tunay na tapang. Hindi ang lumaban lang, kundi ang mananatili. Pangatlo, ipinapahayag sa araw na ito ang tunay na tapang. Madalas, iniisip natin na ang tapang ay lakas, panalo, pagkikipaglaban. Ngunit itinuturo ng krus. Ang tunay na tapang ay ang manatili kahit mahirap. Manatili kahit pagod ka na, nasasaktan ka. Hindi ka naiintindihan. Parang nag-iisa ka. Pangapat, ang mensahe nito para sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, alam ninyo ang ibig sabihin ng misyon, sakripisyo, tungkulin. May mga araw na mabigat ang utos. Mataas ang pressure. Kulang ang pahinga. Hindi napapansin ang sakripisyo. At minsan gusto mo nang umatras. Sumuko. Bumitaw. Pero ang sinasabi ng cross, manatili ka. Manatili sa misyon. Manatili sa paninindigan. Panglima, manatili sa iyong bukasyon. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. Manatili sa pamilya, manatili sa pangako, manatili sa pananampalataya. Dahil ang pag-alis ay madali. Kaya ang pananatili, ang tunay na tapang. Pang-anim, ang cross ay hindi kahinaan. Sa panlabas, parang pagkatalo ang cross. Pero sa totoo, mas mahirap magtiis, magpatawad, manatiling tapat, kaysa tumakas. Pangpito, ang inyong sariling cross. Lahat tayo may cross. Problema, responsibilidad, pagod, tahimik na laban. At ngayon, sinasabi ni Jesus, huwag kang tumakbo. Manatili ka sa akin. Kapag nananatili ka kasama niya, magkaroon ng saysay ang paghihirap mo. Magiging makabuluhan ang sakripisyo mo. Lalalim ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, sa cross, iisang bagay ang malinaw. Ang pagmamahal ay nananatili kahit masakit, kahit mahirap, kahit may kapalit. Kaya kapag dumating ang hirap sa buhay, alalahanin mo, hindi tumakbo sa Jesus. Kaya tayo rin, mananatili, maninindigan, magpapatuloy. Dahil sa pananatili, nandoon ang tunay na tapang. At sa tapang na iyon, ang tunay na pagmamahal. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, hindi ka tumakbo sa krus. Nananatili ka para sa amin. Kapag ang aming mga sundalo
at ang mga nasa serbisyo ay napapagod, palakasin mo sila. Kapag gusto na nilang sumuko, bigyan mo sila ng tapang. Kapag mabigat ang kanilang tungkulin, samahan mo sila. Turuan mo silang manatiling tapat hanggang dulo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.